So, hello, kapanalig. At yun, get well soon sa'yo, kapanalig, pagaling ka pa. Lalo na kay Kuya Boy, mahirap ang pinagdadaanan niya. May fracture dito. So, napakahirap nun. Ako naranasan ko yun, pero nawala din kaagad. Gumaling din. Hindi ko na matandaan kung kailan siya gumaling. Pero, sa kapanalig, pare, Louie Copang, tsaka kay Kuya Boy, Boy Pancho. Get well soon po sa inyong dalawa. At lagi po kayong ginagabayan ng ating Panginoong Jesus. So, yun lang. So, yung mga katambay, good morning, good morning, good morning. Ay, hindi na pala good morning. Ano na, good afternoon na. Ang oras natin ngayon ay alas 12 ng tanghali. At kaya ako natagalan sa pag-vlog dahil marami nga akong inaasikaso sa church. Yan. Nagkaroon kasi kami ng 7 nights of prayer. Sa mga di nakakalam sa 7 nights of prayer, yun ang babanggitin ko sa inyo. So yun, magtataka kayo kung ano yung 7 nights of prayer. Kape muna ako. Ine. So, yun na nga. Bago nagtaka kung ano yung 7 nights of prayer. Ano po siya? Sa mga born again, alam to. So yun, sa mga hindi pa nakakaalam, nag-a-announce yung pastor na mag-pray tayo every night hanggang 7 days. So yun pagkaalam ko kasi bago lang din ako sa Christian born again. Dati kasi Katoliko ako eh. So bago lang ako dyan, hindi ko masyadong kabisado. So yun. So yun nga ang nag-announce yung pastor na may prayer 7 days yun. Ipag-pray namin yung about sa sa mga bansa, sa mga crisis. Yan. So hindi ko alam lahat, no. So yun na i-share ko lang. At kaya po ganito yung damit ko, may puti-puti. Na yan ng pintura, no, na ako nagpipintura dito sa pader na to.
tsaka dito. So yun. At may hinanda akong almusal ko kasi kakagising ko lang. Ito yung pansit. Tsaka itong kape. So yun. Tsaka kaya natagalan ako sa pag-vlog. Bukod sa busy ako, wala akong mai-content, wala akong maisip na content. So ito na nga, naisip ko yung pagsasalita sa inyo. Para sa akin, content na rin to. Baka sa susunod, dadagdagan ko pa content ko dito sa channel ko na food industry. Yan. Sa pagkain naman. Although hindi ko inaalis yung mga content ko ng repair bike, biking, linis ng kapaligiran, hindi ko inaalis yun. Para sa akin the more contents, more viewers. Yan. Yung iba nag-i-stick sa isang content. So decision nila yun. Isang content. Pero kasi ako aminin ko sa inyo, nung start ako nahinto sa pagbabike. Hindi naman totally nahinto. Nagpahinga lang ng mahabang panahon dahil gawa sa pagkabaksak ko sa hagdanan. Yan. So doon ko na naisip yung rumble content. Yan. Doon ko na naisip. Doon na pumasok sa isip ko. Yung una, nag-aalinlangan pa ako. Nung may nagsabi nga sa akin, means kapatid ko, na okay lang din yung rumble content. Sinabak ko na. Ang original content kasi netong channel ko na to is dalawa lang. Repair bike and camping bike. Yan. Dalawa lang content. Ngayon nagdagdagan, meron trail bike, meron cleaning vlog, meron cooking vlog,
meron eating vlog with talk. So yun, naging 6 ng content ko. Pero hindi ko pa rin kinakalimutan na magpasalamat sa Diyos. Lalo na ako, lagad ako sa sambahan o simbahan ng born again. Hindi ko nakakalimutan yan. Every vlog ko, every ride ko, every travel ko. Ayun pala, isa sa mga 7 content ko, travel. Hindi ko nakakalimutan yan. Hambang nagbabike ako, mag-start ako mag-ride out, start ako ng repair, start ako mag-travel, kung ano man, start ng cooking. Hindi nawawala ang prayer sa akin. Hindi nawawala. Yan. Minsan nakakalimutan ko mag-pray. Tao din naman tayo, nagkakamali. Pero nasusuklian ko naman ng prayers. After makalimutan ko, kinabukasan, nagpe-pray ako. Yan. Pag nakakalimutan ko, ganun yung ginagawa ko. So, yun. So, yun. Usapan content tayo. Tapos na tayo doon sa usapan content. So, pag-usapan naman natin is yung sa napanood ko sa TikTok. Napanood ko sa TikTok, ha? Yung isang biker or isang cyclista nasa bike lane. Yan. Hindi ko napapangalanan yung cyclistang to. Yung cyclista na yun ay aksidente. Yan. Speaking of aksidente, kaibigan kong vlogger na may bahay siya sa sa bandang Caloocan, ay Manila na yun. May bahay din siya sa ayun, naalala ko na may bahay siya sa Navotas. Tapos may bahay siya sa Calaca, Batangas. So, get well soon sa'yo, pare. Yan. Si Kapanalig, si Louie Acopang. Yan. So, get well soon sa'yo, pare, ni pare mo, ni Kuya Boy.
Get well soon sa inyo mga pare. At God's heal you. Yan. Yan. So, yun. Nakalimutan ko ilaw ko. Yan. So, yun. At so yun, na topic ko yung about sa siklista. Na-aksidente siya sa, hindi ko na sasabihin sa anong bandang lugar yun, pero ang naka-aksidente sa kanya is single. So yung yung gulong ng biker ay yung motor, sila, ganyan sila. So yung siklista nasa bike lane. Tapos medyo topic nyon, itong si rider, para maiwasan yung traffic, lumihis pa ganyan. So, matulim yung biker. Nagpepreno siya pero hindi ganun kasapat yung hinto niya. Ang nangyari, kumbaga nag-kiss lang ba? Tapos tuloy na nakahinto yung rider. Yung biker pala. So, tayo na yung siklista, nakalap pa niya, nasa side niya, nasa kalsada na. So, ito yung rider ng motor, may kalawit pala sa likod. So, pag abante ni rider, tumumba, kumaladkad. Yun pala, yung kalawit na yun, kasi yung rider naghahatid ng mga cable ng internet. Yung rider na yun is company ng internet. Hindi ko na sasabihin company ng internet na yun. Doon, may kalawit, nakalawit yung tinidor niya sa harap, sa may brake clamp, doon banda nakalawit. Nakalawit ganyan, ito yung tinidor, yan, tapos nakalawit ganyan, nag-slide, and then, yun, nakaladkad na. So, buti may barangay hall doon sa Dekalayuan. Napahinto yung rider. Tsaka nagsisisigaw na yung mga tao sa paligid. Yung biker naman naiwan doon. Kamunti ka na siya magulungan sa ulo ng FX. FX kasi yung tawag sa mga urban na UB. So, yan.
So yun, na, hindi ko na nasundan yung ibang video, pero sa ibang part ng video, nandun na kagad sila sa barangay. Barangay Caloocan yun eh. 175. Yan. 175. Caloocan sa Deparo. Yan. So, tumawag yung rider ay yung biker sa tatay niya na nagpasundo kasi yung biker nga walang masyadong knowledge sa mga ganon, sa mga usapin sa barangay. So, pumunta yung father. And then, hindi ko na nasundan yung video. Basta, nang huli ko lang nasundan is yung parang nagkasundo sila sa barangay na etong si rider babayaran si siklista. So yun. Yung sa video na yun, natulala ako. Alam niyo kung bakit? Kasi ganun din ang senaryong nangyari sa akin nung nagtatrabaho ako sa computer shop sa Bagumbong. Ganun din nangyari sa akin. Exact kwento. Pero nga lang yung sa video, hindi na sa amin na videohan. Pero ganun din ang senaryo. Yun eh, hindi ko na masyado maalala. 2014 pa yun nangyari. So matagal na ng panahon, hindi ko na masyado tanda, pero ang sa amin, nagkasundo din kami sa barangay. Barangay Deparo. Nagpunta pa kami sa isang barangay kasi dalawang barangay na kakasakop dun eh. Sa barangay tsaka sa barangay Deparo. So dalawang barangay na kakasakop dun. Ewan ko lang hindi ko natanda. Pumunta kami sa barangay na parang bahay lang, covered court sa gilid. May mga impounding na sasakyan, motor sa paligid. Sa may yun, papuntang pababa na ng Bicas Serenity. Sa mga taga Caloocan, alam yun. So, sabi sa akin ng nag-impound, sabi sa amin ng tatay ko, kung i-impound daw ba yung Japan bike ko, kasi Japan bike yung dala ko nun, pauwi ko. Sabi ng tatay ko, wag. So, sa barangay pa lang, nagkasundo na kami
mag-ama tsaka yung rider na babayaran yung danyo sa akin. Yan. Ang sa akin naman kasi, hindi pa uso ang bike lane noon. Yan. Hindi pa uso bike lane noon sa akin. Nung na-aksidente ako. Buti, may helmet ako noon. At hindi ako nabagok sa kalsada. Yan. Nasira lang yung unang helmet ko. Means okay din naman. Okay lang masira. Basta wag lang masira yung ulo ko. Yan. Yung nasa isip ko. So, helmet na yon para makalimutan, yung binenta kong Japan bike, isinama ko na po siya sa bike na yon. And then, ito nabili kong bagong helmet, Giant. Yan. Nung naayos pala yung Japan bike ko na yun, si Blue Japan, para makalimutan ko ang pangyayari, ibinenta ko si Blue Japan. Yung bike ko maliit dati na blue, na may basket. Yun, ibinenta ko siya. Kasama yung helmet na nasira. Hindi naman siya although sira-sira. Gas-gas lang siya. Nasira lang sa kanya yung visor. So, nag-decide ako na tanggalin yung visor bago isama sa benta. So, yun. So, yun. Ubusin ko lang to. So, yun. Sa mga magbabike po dyan, bike to work, doble ingat po tayo. Pati sa mga nakamotor, nakasingle, na may kalawit, doble alisto po tayo. Kasi side mirror, maliit lang yan. Hindi natin kita yung babang-baba. Although hindi niya siguro napansin, pero maging alerto po tayo. Lalo na sa mga sa mga nakasingle na, nakainom na, kung kaya nyo magmaneho, mas piliin nyo po magpahatid sa hindi nakainom para maiwasan na po ang disgrasya. So, yun. At salamat
Panonood. Yan. Hanggang yun lang ang topic natin. At ubusin ko na talaga to. So yun. Hanggang next vlog na lang ulit. At hanggang sa susunod na vlog na lang ulit. So keep safe everyone. God bless. And then bye-bye.